apelyido ko sa apelyido nyo. Hindi, ikaw yan. Karapatan mo yan. Kasi po ako, ano pa man yun, hindi ko naman ko pwede sisihin na yung nanay ko. Okay? So, kung gusto nyo, tanay ko na lang ko tanongin nyo. So, una, higit sa lahat, mga kabayan, wala ho akong ginagamit na kriminal. Wala ho akong kriminal. Wala akong ginawang, hindi ako pumatay, hindi po ako kriminal. Okay? Alam niyo po yun. Hindi ko alam, kasalanan ho bang tumulong sa kapwa mahihirap? Kasalanan ho bang tumulong sa mga mahihirap nating kababayan? Yun lang ho yung akin tinatanong. So, tuloy-tuloy naman po yung pagtulong natin. Kaya nga po yung sa akin, yung pagbablog ko, it's just a challenge. If you accept my challenge, thank you very much. Mabuhay ka. But if you don't accept my challenge, hindi mo support ka. Alam niyo po, pinagtutulong-tulungan na po ako ngayon. Sa totoo lamang po, may nakarating po sa akin impormasyon, according sa aking abogado, ako nga raw ho ay yung mga raw hong gustong pabagsakin ako, nagpunta na ho ng kampo ng CIDG at para ipakulong ako, nagkal na kaso ko. Ibig sabihin, malinis ho ang pagkatao ko. Wala akong binabanggit na pangalan dito kasi hindi ko ugaling magbigay ng pangalan. Dahil alam ko ho yung violation kapag nagsalita ako ng pangalan. Yun na nga ho wala naman ho akong binanggit na pangalan. Bakit nagagalit kayo sa akin? Vlog is just a vlog. Di ho ba? Wag niyong hintayin pangalanan ko kayo. Pero hanggang ngayon, hindi ko kayo bibigyan ng pangalan. Pero alam ko na ho yung mga pangalan nyo. Yun ho yun. So para matapos na ho yung issue na yan, what I am today is because of my mother. My mother are inspired by the good deeds, the great leadership of the former President Ferdinand Marcos, and the elegance of the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. So yung akin pong ina ay masyadong inspired doon sa Marcos family. Masyado siyang inspired. Kaya ako po, ninorish niya ako bilang ako. Siguro nangangarap yung nanay ko na baka maging katulad ko si Presidente. Hindi ko ho layunin yun. Masaya na ho akong ako'y pamilyadong tao, may asawa at may anak. Masaya na ako ron. Kahit naman ho maghirap tayo, wala akong problema kasi kaya naman ho nating mabuhay. May palaisdaan naman ho ako at may taniman ho ako ng palay, may mga lupain ho at may mga paupahan din. Kahit papano, mayroon ho akong furnitures na design conic at may ginagawa pa ho akong security academy dyan sa Cubao. Yung buong Doña Victorina building po, ayan, ginagawa po yan para maging security academy ho. Sana na kung saan magbibigay ng libreng pag-aaral sa lahat ng gustong maging security guard. Pero inyo, mag-aaral ka ho doon ng libre. Ayan ho ay programa ko. Kung pwede nyo rin nung i-verify, Doña Victorina building, ginagawa ko yan, yung buong building na yan. Sa may Cubao, ginagawa ho yung buong building na yan, gagawin ho yung security academy. Kung saan magbibigay po ang foundation ko ng libreng pag-aaral sana sa lahat ng gustong maging security guard. Pero bakit ho ganon? Sa kabila ng pagtulong natin sa mamamayan, panay ho ang bash sa akin. Siguro naman matitigil na ho yung mga basher ko. Eto para ho doon sa mga basher ko, eto ka, supot ka. Supot ka, okay? Sa basher ko. Bakit? Hindi mo ikayayaman yan, Brad. Yan, Norman Mangusin, Francis Marcos. The same person. Pero what I am today, hindi ko po gusto. Nanay ko po sabi niya, anak kita, karapatan mo yan. Marcos ka. Anong gagawin ko? Kukontrahin ko ba nanay ko? Di po ba? Hindi ko naman ho ginagamit yung pangalan ko para makapanloko ng tao. At wala naman ho ko nilokong tao. Magtanong ho kayo, magmula Cagayan Valley, magmula Cagayan, Ilocos, paikutin nyo, pababa. Tanungin nyo ho yung mga taong bayan doon. Kung ano ko, hanggang Ramon Isabela. Mahal ho nila ako dahil puro pagtulong ho ang ginagawa ko. Nagets nyo po? So yun ho yung aking munting sentimento. Siguro naman dito sa live na to matatapos na ho lahat ng issue na yan. Di ba? Wala akong pinatay. Hindi ako naging kriminal. Wala ho yan.
Ngayon, kung ako man si Francis Leo Marcos, yun ho ay binigay sa akin ng aking ina eh. Anong gagawin ko? Nanay ko ho yun eh. Di ho ba? Kung ito hong pangalang to ay ginamit ko sa panloloko, pandarambong, ayan, idemanda nyo ako ngayon. O itong pangalan ko, Francis Leo Marcos, dalawang kaso hinarap nito, parehong acquitted po. Hinarap ko po yan, isa sa Mindanao, dahil nga ako ho talaga ang inunggoy, pero dismiss ho eh. Ay, yung isa naman ho sa Pampanga, acquitted ho, dahil inuunggoy ho nila ako. Yun ho yung masakit eh. Ako na ho yung inunggoy, ako pa yung dinimanda. Dahil nga ho, nag-issue ko ng cheque na pinirmahan ko. Yun po yung totoo nun. So sana po matapos na yung issue na yan. At yan ho ang aking kasagutan sa lahat ng aking bumabati ko sa akin. I never deny who I am. This is me. I don't deny it. If God want me to be this, then be it. Alam niyo po ba, sabi ko nga po, hindi ko po kailangan na yung aking pangalan na maiukit sa kasaysayan. Hindi ko po kailangan na yung pangalan ko iukit sa mga textbook. Ang tanging layunin ko lang naman po ay may maluwag po akong pag-iisip eh. Na ang tanging layunin ko ay tulungan hindi lang yung mamamayan, pati yung gobyerno. Alam niyo po ba yung epidemic natin ngayon? Itong pandemic na po nangyayari, hindi po natin alam kung saan matatapos. Ako po yung nanonood sa video ng ating Pangulong Duterte. Na ang ating pong Pangulong Rodrigo Duterte naglabas ng 200 million something. Hindi ko po eksakto, baka magkamali ako na sasabihin. 200 billion something. Pero sinabi niya, this is not enough. Ano po ang mangyayari? Tapos nakita ko po yung mga hinuhuli na nagbabarikada ng mga tao sa gitna ng COVID. Di po ba? Yung mga kababayan natin nagugutom na hindi na makakain, ano ang gagawin ko? Sabi ko, kung may maitulong, hindi ko po kayang tulungan ng mga Pilipino. Lahat hindi ko po kaya. Abay, kakunti lang ang pera ko para sa pangkalahatan. Pero kung yung isang tao lang ang susunugin ko ng pera, isang tao lang, ay masusunog ko yung taong yon. Pero kung lahat ng Pilipino ho, hindi ko ho kaya. Ay may isa pa nga akong vlogger, ang pangalan ni Siyang Gasa, nagsunog ng pera, o ayan, kupal ka. Ay nangyari sa'yo, binash ka tuloy ng tao. Alam mo, pwede kang, Siyan, advice ko sa'yo ha, Siyang Gasa, pwede kang mahalin ng tao dahil sa paggawa ng mabuti. Pero alam mo, para sumikat ka, gagawa ka ng katarantaduhan, aaminin mong ikaw is scammer para lang sumikat ka, ay hindi maganda yun. Oh. Alam mo, kung ginawa mo dyan sa pera sinunog mo, ay pinapalit mo ng peso, pinadala mo sa isang nagugutom na pamilya na nasunugan dito sa Santo Domingo, sa Quezon City, yung pamilyang matutulungan nun. Nakaukit yung pangalang Ziyang Gasa sa puso nun habang nabubuhay yun. O ngayon, inuulang ka ng bash. Di ba? Yun po yun sa akin. Alam niyo po, ang gusto ko lang naman po ay upuan sa langit eh. Yun lang ho ang gusto ko, yung upuan sa langit. Hindi ko kasi alam, minsan sumasakit na ho yung puso ko. Baka ako biglang atakihin eh. Pag namatay ako, at least meron ho akong upuan sa langit. Para ho dyan sa mga politiko, yun sa akin ho ay challenge lang. Hindi lang naman para sa inyo, para din sa mayayaman. At sa buong Pilipinas. Ngayon, kung ikaw naman yung politikong may ginagawa, ay hindi ka ho dapat mapikon sa akin at hindi ka ho dapat magalit. Sapagkat yun sa akin, challenge lang ho yun eh. Ang dami nga akong sumagot eh. Meron pang John Luis Laurazon, nagbigay ng 500 kabambigas. Meron pang MC Emyeng, nag-donate ng 500,000. Meron Mano Marcela, nag-donate ng 3 milyon. Meron pang yung announcer po, si Kadani Oro, nakita nyo, ibig sabihin, ginigising ko lamang po yung mga natutulog na bayani. Sa ngayon, hindi po ako nagbe-benefit, kundi yung mga kababayan natin. Kumbaga yun sa akin, sarcastic kong challenge yun, pero hanggat hindi po kayo gumagalaw, patuloy ko po kayong i-challenge. Hindi po ako titigil. Sabi ko nga po, limited po ang resources ko. Pero nag-set of mind na ako. Ang sabi ko sa aking asawa, kung ano meron dyan sa Japan, pagtiyagaan na natin yan. Dahil itong natitira dito sa Pilipinas, uubusin ko talaga, ipamimigay ko sa ating mamamayan. Alam niyo po ba, sabi ko sana bago po maubos to, ay matapos na po yung pandemic. Alam niyo po kung bakit? Hindi lamang po yung mga kababayan ang tinutulungan natin kung tayo magsasama-sama. Hindi lamang po yung kababayan natin na mahihirap at walang makain ang ating natulungan. Pati po ang gobyerno na tulungan natin sa ating maliit na pamamaraan para manatili yung peace and order. Alam niyo po, ang taong gutom, pati pana sasalubungin yan.
Gusto niyo ho bang magkaganon? Gusto niyo ho ba yung mga nagugutom na tao lumusob, pasukin tayo sa ating bahay? Hindi niyo ho mamatamisin yun. Kaya nga po, kung ito, ngayon pa lang, sa maagat ngayon, nagtutulong-tulong na tayo kung paano natin sila tutulungan nang sila na may makatawid buhay sa pinagdadaanan nating epidemya, ay napakasarap pong pakinggan. Nga pala, binabati ko po yung mga tumanggap po sa aking challenge, ha? Si Johan Amelia Lopez, si Jay Tulon, Mike Takayama, Jonathan Torres, Raymond Dungka, Jojo Pogi, Kimco Village, ha? O ayan ha, narinig nyo na pangalan nyo. Jay Tulon, Mike Takayama, Jonathan Torres, Raymond Dungka, Jojo Pogi, Kimco Village, and Johan Amelia Lopez. Yan po yung mga tumanggap sa aking challenge. O, mabuhay kayo. Siyempre, yung mga frontliner natin dyan, si Mylene M. Santiago. Ha? Uy, frontliner merienda. Santiago family, mabuhay kayo. Ito po yung mga tumanggap sa challenge natin. Sila po yung nagpamerienda sa ating mga frontliner. Yun po yung aking sinasabi. Together, we can conquer. Alam niyo po, ulitin ko po, ito po paulit-ulit ko po itong sinasabi ko. Ang kalaban po natin dito, evil na. And the only thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Sarcastic po yung ginawa ko, but I'm just trying to awaken the hero inherent to every good man out there to come up and help our fellow countrymen from their misery and suffering. Arnel Mix. Wow! May Apari Cagayan po. Arnel Mix, ha? Oh. Arnel Miguel, Mix Miguel, Apari Cagayan, ha? Desiree Bansil, Ken Mantelo. Mabuhay kayo lahat. Yan po yung mga mabubuhay na tao, tumanggap ng challenge ko, ha? Nakapost na po sa Facebook yan. Ay, and ito, happy birthday kay Richard Tuason, ha? Oh, Richard Tuason, ha, nag-share ng blessing kasama yung kanyang asawa, ha, na si Deli Marie Biernes. Birthday po niya, pero tinanggap niya yung challenge ko, ha, para makapagbigay sa mamamayang Pilipino. Ayan po. Ayan. Alright. Once again, wala akong pwede sabihin sa'yo. Mabuhay ka, Richard Tuason, ha? Happy birthday. Ha? Oh, eto pa matindi. Sayas family. Tinanggap yung challenge ko, mayayaman challenge, Cagayan de Oro City. Ayan! Sayas family, tinanggap ang mayayaman challenge, Cagayan de Oro City. Magkaisa. Hashtag ousted COVID-19. Hashtag Team Macdo. Hashtag Francis Leo Antonio Marcos. Challenge accepted. Mahasel Kabantak Sayas. Ha? Sayas family, mabuhay. Puro mga barako yan. Oh, ito pa. Hindi ho siya mayaman. Pero kumasa sa challenge ko. Ha? Hindi raw siya mayaman, hindi rin siya mahirap, nasa gitna lang ng maayos na pamumuhay. 100 piraso ng repack relief goods. Quezon City, si David Adon. Palakpakan po natin itong mga taong ito. Ito yung mga tao na masasabi nating may pagmamahal sa kapwa Pilipino at may pagmamahal sa inang bayan. Alam niyo kung bakit? Kapag tinulungan natin yung mamamayan, tatlo yung nagpapala sa atin. Alam niyo kung bakit? Pinagpapala tayo at ipinanalangin tayo ng mga